hapon sa inyo lahat mga kapuntos, at sa hapon pong ito may tatalakayin po ako. Isa pong tumitira, sabihin natin na inaatake ang pananampalatayang Katoliko. Siya ay sa tingin ko ay dating Katoliko, pero meron siya kasi siyang mga paninindigan ngayon na sa tingin niya ay tama. Kaya ating pamamalian lahat ng kanyang mga pinagsasabi. Yan po ay si Quencel May Rizabal. Yung kanyang mga chats, mga atake sa Katoliko ay ating sasagutin dahil ang sabi niya, hindi siya makukumbinsi kung wala siyang mapapanood na video na ating sagutin at matibay na argumento. Kaya ang ibibigay ko ngayong hapon na ito ay isang matibay na argumento laban sa kanyang mga ibinahagi sa tungkol sa Katoliko. So, yan ang atitalakay ngayong hapon. At sana kung napapanood ito ni Quencel May Rizabal, sagutin niya ng matibay na argumento din. Simulan na po natin. O, ayan po ha. So, eto na. Sagutin na natin isa-isa yung kanyang mga banat. Ayoko na lang sabihin yung pangalan, no? Ang sa akin na lang is, alam niya na siya ang nag-chat nito at alam niya na kanyang argumento ito at sasagutin ko straight to the point. Punta na tayo sa kanyang banat number 1. Okay, eto ang sabi niya, no? Pero may exist jud ang ubang genders LGBTQ tungod sa atong pag-celebrate og mga piyesta, klaro kaayo diri nga mga verses. Yan, no? So yan ang kanyang sa Tagalog po nito, kaya nag-exist ang ibang genders gaya ng LGBTQ, yun ay dahil sa pag-celebrate natin ng mga piyesta. Malinaw ang sinasabi ng mga talata. Unang-una, yan ay isang matinding kasinungalingan. Bakit? Walang talata sa Biblia na nagsasabi ng dahil sa piyesta ng Katoliko ay nagkaroon ng LGBTQ. Wala yon. Isabihin, sa puntong yon, nagsisinungaling itong born again na member na ito, na si Rizabal ang apelyido. Ayaw kong sabihin yung kanyang pangalan. Ang kanyang apelyido ay Rizabal. Okay, no? So, tuloy natin ano pa ang kanyang sinabi sa kanyang banat number 2. O yan, tuloy po tayo sa number 2. Ito na po, ang sabi naman ni Rizabal, kung wala patay gihimo nga sayop, magpabilin raw tang laki o bae ang mga kaliwat ni Adan o Eva. Sa Tagalog po yan, kung wala pa sana tayong ginawang mali. Tayo, nagsasalita ito is nagpapakilala itong Kristiyano at ang kanyang kachat ay isang Kristiyano. Ang sabi niya, kung wala pa tayong, referring si Christian, Christian tayo di ba? Kung wala pa tayong ginawang mali, mananatili sana na lalaki at babae ang mga lahi ni Adan at Eva. Yan ang sinasabi niya. Okay, so ito naman ang ating sagot. Isa na namang mali. Bakit? Hindi pa lumilitaw sa mundo ang Kristyanismo, hindi pa lumilitaw sa mundo ang Katolisismo, meron nang gumawa ng mali. Si Cain pa nga lang, yung pagpatay niya kay Abel, mali na yon. Kaya wag mong sisihin ang Katoliko kung bakit nagkaroon ng bakla at saka ng tomboy. Mali. Yung paninindigan mo na nakuha mo sa pastor mong sulpot, mali. Ngayon, punta naman tayo ngayon sa kanyang banat number 3.
Ito pa, ito naman, number 3 na banat niya. Tungod kay dili man ta loyal sa pagsimba sa Dios nga usara, mao ni iyang silot nato. Gipasagda na lang taniya nga mga tawo nga malingla sa atong mga emosyon. Ang laki moangay og laki, ang baye moangay og baye. O, Tagalogin naman natin uli. Sabi niya dito, yan ay dahil hindi tayo loyal sa ating pagsimba sa Diyos na isa. Ito ang kanyang parusa sa atin. Inayaan na lang niya na mga tao ay maloko ng kanilang mga emosyon. Ang lalaki ay nahuhumaling na sa kanyang kapwa lalaki at ang mga babae nahuhumaling sa kanyang kapwa babae. Ito yung kanyang mali sa kanyang sinabi. Dahil sa hindi tayo loyal sa pagsimba sa Diyos na isa, kaya tayo binigyan ng ganitong parusa, no? Unang-una, may sinabi siya na ang LGBTQ ay nagsimula ng mag-celebrate ang Katoliko ng mga piyesta. So dahil yun ang kanyang premise, supposedly ang meaning nitong kanyang sinasabi dito, nang dahil sa hindi loyal ang Katoliko sa pagsimba, kaya hinayaan niya na ang tao ay maloko na kanilang emosyon at ang mga lalaki hindi na nahuhumaling sa babae kundi sa kanyang kapwa lalaki na. Unang-una, mali ang kanyang banat dahil hindi naman sa Katoliko nagsimula ang bakla at tomboy. No? May mga nagkakasala noong una. Sodoma at Gomora, nagkasala sila. Sa alam ko sa Biblia, sa kanila nagsimula ang bakla at tomboy. Sa kanila kasi doon, lalaki sa lalaki, babae sa babae, lalaki sa babae, babae sa lalaki. So, walang pili ang Sodoma at Gomora. Kaya ang pagkakaalam ko, sa kanila nagsimula. Hindi Katoliko ang Sodoma at Gomora. Hindi ba? Tayo'y nagkasala, mga Katoliko tayo nagkasala, pero hindi sa atin nagsimula ang bakla at ang tomboy. Kaya yung banat na yon ni Rizabal ay mali na naman. So punta naman tayo ngayon sa kanyang ika-4 na banat. Eto. Ito tayo sa pang-4 na banat niya. Pero bago natin sagutin ang kanyang ika-4 na banat, may lilinawin muna tayo. No? Dati, nung ako'y nasa 7-day Adventist pa, akala ko ang Katoliko ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Pero dahil ako'y nasa Katoliko na ngayon, nakita ko kasi ang totoo na ang Katoliko ay pinararatangan lamang. Unang-una, ang Katoliko, wala silang Diyos-Diyusan. Bakit? Ano ba ang Diyos-Diyusan ayon sa Biblia? Ang Diyos-Diyusan ay yaong mga kinikilalang Diyos na hindi naman mga Diyos. Eto, basahin natin sa Isaiah 44:17. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto. At ang kanyang sinasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ano? Gumawa siya ng Diyos mula sa natirang kahoy. Ang ginawa niya, Diyos. Gumawa siya ng kanyang sariling Diyos. Tapos niluhuran niya at sinamba niya at sinabi niya, iligtas mo. Sinong mo yung kausap nung sumamba? Hindi yung kanyang ginawang kahoy. Yung kahoy na kanya ginawa na kanyang Diyos, ligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. So, para doon sa sumasamba sa Diyos-Diyusan, yung mismong kahoy ang kanyang Diyos. Tayong Katoliko, wala naman tayong turo na ang rebulto ay mga Diyos. Wala tayong turong ganyan. Kaya hanggang ngayon, wala pa nakapagpatunay na meron turo sa Katoliko na Diyos ang mga rebulto. Tanging paratang lamang yan. Tandaan ninyo, nasa ika-9 na utos, no? Ika-9 na utos ng 10 utos, huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Yan ang utos doon sa Old Testament sa mga Israelita. Ano pa? Sa New Testament, ano ang sinasabi? Efeso 4:25.
Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ngayon, sa Katoliko, ang rebulto ay hindi mga Diyos. Kung talagang Katoliko itong si Rizabal dati, alam niya ang Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Mituo ako sa Diyos nga Amahan, makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Kung may matinong isip ka, Rizabal, yung Creator ba of heaven and earth, rebulto? May turo ba sa Katoliko na ang Creator of heaven and earth, rebulto? Wala. Pangalawa, sa mga nagro-rosaryo, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ama namin na nasa langit ka. Meron bang turo sa Katoliko na yung Ama namin na nasa langit ay rebulto? Wala rin. Meron ba kayong maipakita, opisyal na aral ng Katoliko? Catechism of the Catholic Church, Fundamental of the Catholic Dogma, kasi aral ng Katoliko pinag-uusapan dito eh. Yung aral ng Katoliko, dapat ang batayan, opisyal na aral ng Katoliko. Meron ba silang may pakita, opisyal na aral ng Katoliko na sinasabi, ang mga rebulto ay mga Diyos natin. Meron bang ganon? Wala. Kaya siya nagkakamali na naman sa kanyang mga paratang. At may pinariringgan siya sa kanyang ika-4 na banat. Ano ba ang kanyang ika-4 na banat? Eto, sabi niya, hoping nga makakita kog lig-on nga argument sa Catholic. Ito na yung matibay kong argumento. Maka-explain sila nga nung may exist ang bayo tug tomboy. Syempre, ang sagot ay nasa Biblia. At ang sabi sa Biblia, nag-exist ang mga bakla at ang mga tomboy dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, in which wala naman tayong Katoliko niyan. Kaya yung sabi niya kasi kanina, ang bakla at tomboy ay nagsimula sa ating pag-celebrate ng piyesta. Mali. Hindi pa nagse-celebrate ng piyesta ang Katoliko, may bakla at tomboy na. Yung Sodoma at Gomora, kung saan ko nabasa sa Biblia, kung doon nagsimula, lalaki sa lalaki, babae sa babae, doon ko nasimulang basahin sa sa Sodoma at Gomora, wala namang piyesta ang mga Katoliko doon. Wala namang Katoliko nung panahon na yon. Kaya yung kanyang yung kanyang ika-4 na banat na referring sa Catholic na meron daw Diyos-Diyusan, kaya di man niya straight na sinabi, pero yun ang kanyang sinasabi na sa atin nagsimula sa ating mga piyesta. Ano ba ang piyesta para sa mga sulpot na mga protestante? Yun daw ay pag-celebrate sa mga Diyos-Diyusan. Mali. Dahil wala naman tayong turo na Diyos ang mga santo. Katunayan, ang ating opisyal na turo, we do not worship the saints. Narito ang sinasabi sa ating Our Catholic Faith, page 220. Devotion to the Blessed Virgin Mary and veneration of the saints are not opposed to the commandment to adore God alone. To adore God alone. We do not worship the saints. Hindi pala natin sinasamba ang mga santo We only honor them. Ginagalang lamang natin sila. Yung worship na nakalagay dyan is referring sa adoration, kasi ang premise kasi ng sentence, not opposed to the commandment to adore God alone. So yung worship na nandyan is referring sa adoration. We do not worship the saints. Hindi natin sinasamba ng adoration ang mga santo. We only honor them. Sila'y atin lamang iginagalang as the special friends and servants of God, bilang mga kaibigan at tagasunod ng Diyos. We adore God alone. Ang sinasamba lamang natin ay natatanging ang Diyos lamang.
Yan ang opisyal na turo ng Katoliko. At dahil di man wala natin turo na ang mga santo ay mga Diyos natin, therefore, ang mga imahe ng mga santo ay hindi imahe ng mga Diyos-Diyusan. Ano ba ang imahe ng Diyos-Diyusan? Example na lang natin, no? Sa Biblia may sinasabing Zeus. Si Zeus, doon sa Mount Olympus, meron siyang rebulto doon. Meron siyang rebulto doon. Sino ba si Zeus sa mga Grego? Si Zeus is the god of thunder. Di yun, Diyos-Diyusan yun. Bakit? Nag-record. Yun po. So, yun po ay commercial po dahil meron kasi pumasok dito na isang since birth ay born again at nagpakatekas dahil magkakatoliko na siya. Ngayon, so yun po na ano tayo na post yung aking pag-uusap dito sa inyo. Kaya may inatentanin kaming iba. So continue po tayo ngayon, ano? Yun si Zeus na Diyos-Diyosan dahil siya ay kinikilala ng mga Grego na the God of Thunder. Kaya wala naman talagang God of Thunder na nagangalang Zeus. Gaya lang halimbawa si Poseidon, the God of the Sea, no, ng mga Grego. Wala naman talagang God of the Sea na nagangalang Poseidon. So isa yun sa mga Diyos-Diyusan. Ano ba yung Diyos-Diyusan? Kinikilalang Diyos bagamat hindi naman talaga mga Diyos. Ngayon yung mga santo sa Katoliko, hindi kinikilalang Diyos. Kaya hindi sila mga Diyos-Diyusan. Maging yung kanilang mga rebulto ay hindi mga Diyos sa Katoliko. Kaya di tayo Diyos-Diyusan. Ngayon baka magreklamo si Rizabal, our Catholic faith, Katoliko gumawa niyan Natural, aral namin Ang aral ng ang Katoliko, hindi Bible alone. Bakit? Ang haligi at saligan ng katotohanan ayon sa Biblia ay ang Iglesia. Yan ay nasa unang Timoteo 3:16. Ang sabi ay ganito, at 3:15 pala, sabi ay, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa Iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ano daw yung haligi at saligan ng katotohanan? Ano daw yon? Iglesia. The pillar and the foundation of the truth is the church of the living God and not the Bible. Not the Bible. Kaya hindi kami Bible alone. Yung aming turo, pinagbatayan yan sa turo sa Biblia at sa turo ng Iglesia. Pinapaliwanag ng Iglesia sa amin kung ano ang opisyal namin turo na kanilang napag-aralan din galing sa Biblia. At gaya nga, sabi sa Biblia, bawal kang gumawa ng mga Diyos-Diyusan. Kaya ang ginawa sa amin ay mga banal na mga imahe ng banal. Gaya halimbawa sa Biblia, meron namang imahe ng banal na kerubin O basahin natin sa English Bible, ating basahin sa Exodus chapter 25 verse 18. Then make 2 statues of guardian angels using beaten gold and place them at the 2 ends of the lid of the ark. Sino naguutos dito? Ang Panginoong Diyos mismo ang naguutos niyan na gumawa si Moises ng 2 rebulto, 2 estatwa ng Anghel de la Guardia. Rebulto. Ngayon, ang Diyos mismo nagpagawa. Ngayon, sabi nila, sinasamba ba yan? Bakit meron ba kaming turo sambahin yan? Wala naman kaming turo na sambahin yan sinasamba ba yan? Niluluhuran ba yan? Niluhuran yun. Sa Joshua chapter 7 verse 6, pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh.
Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Ngayon, alam nyo ba kung paano sila nagpatira pa sa harap ng kaban? Tira pa. Yumuko, nakaluhod na yumuko sa harap ng kaban. Alam nyo ba ang itsura ng Ark of the Covenant? Hebreo 9:5. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Yan. Yan ang nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Merong dalawang estatwa ng kerubin. Ay baka magduda kayo, di pakitaan natin ng itsura ng Ark of the Covenant. Yan. Ganyan ang itsura ng Ark of the Covenant. Yan o. Kahon sa ibabaw, may dalawang kerubin na nagpapatunay. Yan ang kerubin na yan, kerubing ginto yan. Yan ay pinagawa kay Moises, kerubing ginto. O, ano pa itsura? Yan o, may kerubin o. Yan. Yan ang itsura ng Ark of the Covenant. May dalawang rebulto ng mga anghel sa ibabaw ng kaban. Ngayon, hindi porket rebulto, automatic na Diyos-Diyusan, mali. Pag sinabi kasi Diyos-Diyusan, kinikilalang Diyos yon, hindi naman Diyos. O ngayon, meron ba kaming opisyal na turo sa Katoliko na Diyos ang mga santo? Wala. Pag sinabi nyo, kung hindi nyo turo na yan ay Diyos, bakit nyo niluluhuran? Pag sinabi mong ganyan, ibig sabihin, nag-i-interpret ka. Hindi mo kami inaatake sa aming aral, kundi sa sarili mong interpretation. Mali yun. Ay, ang mga taga-Israel at si Josue nagpatira pa sa harap ng kaban. Ano ba ang Diyos nila? Yung kaban? Yung kerubin sa ibabaw ng kaban? Yun ba kanilang Diyos? Mali. Hindi porkit sina Josue at ang mga Israelita ay nakatira pa sa harap ng kaban ng tipan, yung kaban ng tipan ng kanilang Diyos. Mali yun. Maling unawa yan. No? Hindi ganyan ang mag-aaral ng Biblia. Kaya yung ika-4 niyang banat, busted na naman. So, lipat naman tayo sa kanyang ika-5 banat. Ngayon, atin namang balikan yung ginamit niya sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5. Yan na, ginamit niya no, Exodus 20 verses 4 to 5. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa langit taas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun saan naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Jehovah. Talakan na yan Jehovah ngayon, ano? Jehovah nga imong Diyos, mao ang Diyos nga abughuan nga nangaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulog, sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Yan ha. Ngayon, sino ba ang kausap dyan? Basahin natin sa verse 2. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Ang kausap dyan, yung inilabas sa pagkaalipin sa lupain ng Ehipto. At dahil sila ay inilabas sa Ehipto, ang ibig sabihin niyan, sila ay na expose sa mga Diyos-Diyosan na dinadasalan ng mga Ehiptohanon. Siyempre, yun, mga Diyos-Diyusan yun. Kaya sila pinagbabawalan ng huwag kayong gagawa ng mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pero specific kasi ang utos. Ang utos is huwag gagawa ng rebulto ng Diyos-Diyusan. Ang ginagawa ngayon ni Rizabal, dinadamay niya yung mga imahe ng mga santo. Hindi naman yon ang tinutukoy dyan sa naturang talata. Katunayan, walang sino mang Bible scholar, ulitin ko ha,
walang sino mang Bible scholar ang nagsasabi na rebulto ng Katoliko ang tinutukoy ng Exodo 20 verses 4 to 5. Wala. Ma-Catholic scholar man, ma-Protestant scholar man, walang ni isa man sa kanila ang nagsasabi na rebulto ng Katoliko ang tinutukoy ng Exodo 20 verses 4 to 5. Tanging mga pastor lamang na mga sulpot ang nagpa-private interpretation kung saan ibinabato nila yan bilang pangbangga sa ating mga rebulto sa Katoliko na hindi naman mga Diyos-Diyusan. O yan o. Pero nakapagtataka, hindi nila binabasa ang sinasabi sa Exodus chapter 25 verse 18 kung saan ang Diyos mismo ang naguutos kay Moises na gumawa ng rebulto. Yan o, anong sinasabi dyan? At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok, iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Yang talatang yan, hindi yan binabasa ng kahit sinong pastor. Ang gustong-gusto nilang basahin ay yung Exodo chapter 20 verses 4 to 5. Bakit kasi ayaw aminin, no, sa mga miyembro nila na hindi lahat ng rebulto ipinagbabawal. May ipinagbabawal at merong ipinapahintulot. Ang ipinagbabawal yung mga rebulto na kinikilalang Diyos. Dahil once ang rebulto ay kinikilala mong Diyos, Diyos-Diyosan na yan. Pero kung hindi mo naman itinuturo, hindi mo naman kinikilala na Diyos ang naturang rebulto, hindi yan mapapasa sa kategory ng idol. Hindi yan papasa. Hindi yan idol. Sa imahe ng Katoliko, ang tawag dyan is icons. Sa amin, alam namin mga Katoliko ang pinagkaiba ng icon at saka ng idols. Alam namin yun ang pinagkaiba nun. Ano ba yung idols? Any representation of a false god. Tingnan nyo kung meron kayong Collier's Dictionary. Ang idol is an image representation of a false god. Yon ang idols. Ano naman yung icon? An image representation of a holy person, such as the Jesus Christ, Virgin Mary, and the saints. Baka sabihin ako nag-iimbento lang. O, tingnan natin na sinasabi dito. Yan o, idol. Representation of a God. Yung God dyan, small g. Napapansin ninyo, no? Small g. Ibig sabihin, demigod. Hindi siya representation of a God used as an object of worship. In the Old Testament, a false god, especially of a heathen people. Yan ang idol. Any images representation of a false god, ang tawag dyan idol. How about yung imahe ng mga banal, ang tawag doon? Ito naman tayo. Ayan icon. Ano yung icon? Painted representation of a holy person as Christ, the Virgin Mary, or a saint. Icons are held in reverence by Christians in the Eastern churches. Ang Latin yan is icon, ang from Greek icon, icon. Meron pang grupo dati tinatawag na iconoclast, yung mga erehes tinatawag na iconoclast. Anong ginagawa nila? The one who attacks traditional or cherished ideas, beliefs, or institutions as being false or harmful. The one who destroys icons and is opposed to the religious use. Destroys icons. Yan o. Yung sa amin, icons. Yung sa pinagbabawal, idols. Katunayan, gaya na ipinakita namin na reference, yung rebulto. Rebulto ng Virgin Mary, tinatawag na icon. Eto.
The dancing son of the talk of the town nowadays is the spate of apparitions and miracles that is happening. It seems nationwide. The dancing son of Agu, the bleeding Virgin Mary icon. O icon, hindi siya tawag na idol. Ano pinagbabawal? Idol. Ano yung rebulto ni Mama Mary? Icon. The bleeding Virgin Mary icon. Rebulto yan eh. O ano pa? Yung sinasabi ng Israelita mismo na ang Virgin Mary, na ang rebulto ng Virgin Mary icon pa rin. Ang sabi niya, he always kept a crucifix on this desk as an expression of his Marian devotion. He had an icon of the Blessed Mother with a lighted blessed candle always before it. So, icon pa rin ang tawag dyan. Talagang icon, hindi idol. Bukod tangi mga pastor na sulpot lamang ang nagpupumilit na yan ay idol. At yung idea na yun na mali, yun ang kanilang isinusubo sa kanilang mga nagiging membro na membro nila at saka sa mga gagawin pa nilang membro gaya ni Rizabal na ginawa nilang membro. Yung si Rizabal gumamit ng 20 verses 4 to 5 dahil na-denggoy sa maling interpretation ng sulpot na pastor. O yan, bagsak. So, doon naman tayo sa kanyang ika-6 na banat. Ayan, so ngayon, move naman tayo sa ika-6 na banat niya. Kung saan ganito naman ang kanyang sinasabi. Akong need nga explanation from Catholic is nganong may exist ang uban genders. Wala ko'y ma-search nga explanation sa Catholic. Yan ha? So hinihingi niya ang explanation sa Catholic. Ito ang sagot ng Catholic. Nagsimulang mag-exist ang mga bakla at tomboy nang dahil sa sinasamba ng mga pagano, hindi ng Katoliko. Ang sinasamba ng Katoliko, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sinasamba ng pagano, yung kanilang mga Diyos. Yung kanilang mga Diyos na gawa sa pilak at ginto, yari ng kamay ng tao. Yung kanilang Diyos. Ang Diyos ng Katoliko, hindi yari ng kamay ng tao. Yung mga rebulto sa simbahan na yari ng kamay ng tao, hindi yan Diyos ng Katoliko. Ano? Rizabal, bagsak na naman. Lahat ng argumento mo, bagsak na naman. Ayan o, sinagot ko na. Ano ang reason kung bakit nagsilitawa ng mga bakla at mga tomboy? Dahil doon sa Sodoma at Gomora, sa kanilang pagsamba sa kanilang Diyos na si Moloch, yon ang reason na pati lalaki tinitira ng kapwa lalaki. Kaya nung yung mga anghel dumalaw kina Lot, sinugod ng mga lalaki para magipagtalik sila sa mga bisita ni Lot. Di nila alam mga anghel yun. Ano ang reason? Dahil ang mga pagano noong unang panahon ay sumasamba sa kanilang mga Diyos na hindi naman talaga Diyos. So yung sinasabi mo na nang dahil sa Katoliko, nang dahil sa piyesta ng Katoliko, lahat yon mali. Oh, baka magrereklamo ka na naman ngayon. Sinagot na. Ang dami pang nanonood, baka magrereklamo ka na naman ngayon uli. Oh, ano pa? Sabi naman dito, pero sa Bible makita ang ebidensya nga nung may exist ang uban genders. Klaro kayo. Yes, pero walang sinasabi sa Bible, yun ay dahil sa piyesta ng Katoliko. Ha? Walang sinasabi sa Bible nang dahil sa piyesta ng Katoliko. Kasi ang unang niya sinabi kasi, dahil daw sa piyesta daw ng Katoliko. Doon daw nagsimulang lumabas yung mga bakla tomboy. Ito, tingnan natin yung sinabi niya. Ito. Ayan o. Ayan, sabi niya o. Pero may exist jud ang ubang genders, LGBTQ. Tungod. Ano yung tungod? Dahil sa atong pag-celebrate og mga piyesta. Sabi ni Rizabal,
nagsilitawan daw ang mga LGBTQ nang dahil sa ating pag-celebrate ng dahil. Yun ang reason, nang dahil sa ating pag-celebrate ng mga piyesta na hindi naman yon ang sinasabi ng Biblia. Tapos ang sabi niya, malinaw ang sinasabi ng Biblia. Yes, malinaw. Ba't mo dinadagdagan? Wala namang sinasabi sa Biblia nang dahil sa piyesta ng Katoliko lumitaw ang mga bakla tomboy. Dahil wala pang Katoliko sa mundo, may bakla tomboy na. Oh, Rizabal, ano? Banat ka pa? Sige, banat pa. Eto, kay tanan nahitabo sa kalibutan kaayuhan man or kadautan, naa jud nay rason. Yes, naa jud nay rason. Pero hindi kabilang sa reason na nangyari sa mundo yung sinasabi mo na lumitaw ang LGBTQ nang dahil tayong Katoliko ay nagse-celebrate ng piyesta. Ano? Banat ka? Sagutin mo. Walang ganyan. Yung sinabi mo yun, kasinungalingan yun. Sino nga ang ama ng kasinungalingan ayon sa 1:44? Diablo. Diablo ang ama ng mga kasinungalingan, ng mga sinungaling. Ang ama niyan, Diablo. Kilala mo Diablo Rizabal? Oh. Siya yung ama ng kasinungalingan. Kaya yung sinabi mo na nang dahil sa ating pag-celebrate ng pesta ay nag-exist ang mga LGBTQ, kasinungalingan yon. At dahil ulit kasinungalingan, alam mo na kung sinong tatay mo. Spiritual sinungaling yun Maliban na lang kung aaminin mo, pasensya na bro. Yung kasi sabi ni pastor di escape ka doon. Si pastor na, alam yun na kung sinong tatay ni pastor. Oh, yun. Yun ha. Ya sana, before sana umatake, magtanong muna. Tapos ito pa. Sabi niya dito, gusto ko papansinin nyo ito contradiction to Akong need nga explanation from Catholic. Ngayon, sinagot siya. Galing sa catechism. Sabi naman niya, catechism is libro man na. Hinimurasad lang tao. Akala ko ba naghihingi ka ng sagot? Akala ko ba humingi ka ng sagot? Ang aral ng ang Katoliko hindi Bible alone. Kaya meron kaming catechism dahil hindi kami Bible alone. Bakit hindi kami Bible alone? Dahil ayon sa Biblia, ang haligi at saligan ng katotohanan ang iglesia. At ang iglesia doon nagsusulat ng aral sa catechism. Yan, kaya meron kaming Catechism of the Catholic Church. Dahil nandyan, napapaloob dyan kung ano talaga ang aral ng Katoliko. Kaya sana, Rizabal, kung tirahin mo ang aral ng Katoliko, tirahin mo sa aral. Hindi sa akalan ng pastor mo na aral ng Katoliko. Iba yun. Ano pa? Eto gusto mapansin ninyo ito pero ngano lagig na ay mga bayot og tumboy nga bai og laki raman gihimo sa Ginoo. Ano? Lalaki at babae lang ang ginawa. Anong lalaki at babae lang ang ginawa? Hindi lalaki at babae lang ginawa. Sinong gumawa ng bakla tomboy? Demonyo? Mali. Basahin ko Genesis 3:20. Ang sabi dito, at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Tanong, yung bakla tomboy ba? Nabubuhay ba yon? Anong nabubuhay yan? Baka sabihin naman niya, pati hayop baka sabihin niya pati hayop ilipat tayo sa magandang balita Biblia. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Tanong, yung bakla tomboy, tao ba yun? Tao ba yun? Bakla tomboy, tao ba yun? Si Eva, ina ng sangkatauhan. Sinong gumawa kay Eva? Demonyo. Matindi ka rin mag-imahinasyon. Matindi rin yung pastor mo mag-imahinasyon. Dahil sinagap mo nadap mo yung imahinasyon ni pastor ang Diyos di gumawa ng bakla at tomboy.
talata mo na nga mismo sinasabi mo kaya hinayaan sila ng Diyos na sila mabulag ng kanilang sariling pita. Kaya't ang mga lalaki ay hindi na nahuhumaling sa kanyang kapwa lalaki. O, yung lalaki na yon, sino gumawa nun? Yung lalaki na nahuhumaling sa kanyang kapwa lalaki, sino gumawa ng lalaking yon? Demonyo? Tindi mo rin. Tindi mo rin, ano? Yung kanyang pagkahumaling sa kanyang kapwa lalaki, yon ang kademonyohan. Pero yung lalaki mismo, ang Panginoon nung gumawa nun, ano ka ba? Matindi ka rin sa kasinungalingan. Sabi niya kasi, gawa daw ng video Di gawa din ng video. Sana wag niya ikapiko nito. Ginawan ko siya ng video. Yun ang gusto niya gawan ng video na sana matibay ng mga reason. Eto na, matibay na reason. Gibain mo. Gibain mo yung mga reason ko dito. Hindi yung personal na yung reason dito. Ang gibain mo. Ay, kung kaya mong gibain ng reason dito. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.